sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ngayon natin pinagdiriwang ang pagunita kay Santa Isabel ng Ungaria. Sa ating pagdiriwang na banal na misa, upang tayo ay patawarin ang kawan ng Panginoon, pagsisihan natin ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay Santa Isabel ang pagkakataong makakita, makilala at sambahin ay iyong ngalan. Sa katauhan ng mga kapuspalad, tugunin mo ang kanyang panalangin, kami ay iyong bigyan. Sa pagkakataong makapaglingkod sa mga dukha at mga nangangailangan. Sa pagpamalasakit na pag-ibig sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y sa Antioco Epiphanes, ang anak ni Haring Antioco. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahunan ni Antioco Epiphanes, may lumitaw na mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkus ay naakit pa ang mga mamamayan na makipagsundo sa mga hentil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong nakikita sa hindi pagkakasundo, kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami, at ang ilan sa kanila'y agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli, at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Ano pat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hentil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa.
Kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyusan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong 145, ikalabinlima ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalapastangang walang kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Hodea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbo ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog. At ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbo ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring mga Israelita ang nananatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan at kaysa sumaway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot na ang hirap na dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas, yaong masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Silang mga masasama, kahit ako ay gapusin. Ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Sa sino mang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo't ang utos mo ang susundin. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa akin umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinusulit. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masamay, tiyak na di maliligtas, dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan, yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan sa Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya ay sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kaya magandang umaga po sa ating lahat. Mayroon tayo mga salawikain na may sinasabi ang punong kahoy ay nakikilala sa pamagitan ng kanyang bunga. Ang tao ay nakikilala hindi dahil sa kanyang panlabas, kundi dahil sa kanyang gawa. Ito ang sinasabi ni Jesus, by their fruits you shall know them. Sa unang pagbasa sa aklat ng Makabeyo, dito sa kapanahonan ng bagong hari na si Antioco, maraming masasamang Hudyo ang lumapit sa hari para payagan sila na makipagkasundo sa mga pagano para labagin, suwayin ang utos ng Diyos. Kaya ang hari ay pumayag dahil hindi naman niya nakita ito na masama. Maganda pa nga, at least nagkakaisa ang sambayanan. Kaya ang hari ay gumawa ng isang sulat para sa mga gawain ng mga pagano, nagpatayo ng malalaking gusali para pag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At dito, pumasok na nga yung pagsuway sa utos ng Diyos, kumain ng mga ipinagbabawal. Nagwagi sila. No? Marami din ang mga Hudyo na tapat sa Panginoon na kahit sila ay patayin, sila ay pahirapan, alisan sila ng mga kayamanang material, hindi nila ito binaliwala. Hanggat ang importante ang pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya yun po ang sinasabi ko na nga na ang tao ay makikilala sa kanyang gawa. Dahil ito ay very crucial. No? Yung mga masama ay gagawa ng masama. Lalabag sa utos ng Diyos. Pero yung mga mabuti, hindi yan lumalabag sa utos ng Diyos. Kahit pa sila maghirap, kahit pa sila patayin, nananatili sila na tapat sa Panginoon. Kaya ito yung hamon sa ating buhay, dahil sa mundong ito, yan sadya ang takbo, no, na marami sa mga tao ang nahumaling o natutokso, no, sa pansamantalang kaligayahan, kasayahan, tagumpay, na sa kabila nito ipinagpalit ang kanilang dangal, ang kanilang pananampalataya, ang katapatan sa Diyos.
dahil lamang sa pansamantalang karangyaan. Kita natin ito doon sa patuloy na mga expose sa mga flood control project at hindi lang sa flood control project, halos throughout the country, no? Ito yung parabagang tanggap na kultura na ang iba patuloy na nananamantala sa kapangyarihan. Kaya mapansin natin na hindi lang sa flood control project ito mga nangyayari sa mga kalsada, no? Sa mga kalsada, lalong-lalo sa mga contractor construction na wala pa isang taon na limbawa yung kalsada, sira na yan. Pag hindi sira, sisirain dahil may budget na doon, dinodoblehan para lamang kumita yung mga ilan. So yan po ang isa sa talagang hamon sa ating buhay na magpakatotoo tayo kahit man hindi tayo maging maunlad. Katulad ng bulag na sumigaw at humingi ng tulong kay Jesus. Siya naman kahit bulag pero malinaw ang kanyang talagang hangarin. Ang manumbalik ang kanyang paningin para siya lalo makapaglingkod sa Panginoon. Kaya nung marinig niya ito na si Jesus ay dumaraan, agad-agad niya sinamantala at siya'y sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Bagamat siya ay pinagbawalan ng mga nasa unahan, huwag kang maingay, abala ka pa sa Panginoon. Ay lalo nagpursige siya, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Narinig ng Panginoon at agad-agad sinabi niya, tawagin niyo siya. Kaya nung nasa harapan na ang bulag, tinanong siya ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Dito, hindi na po siya nag-isip ng iba dahil ang gusto lang naman niya, makakita muli siya. No? Kaya sabi niya, Panginoon, gusto ko na manumbalik ang aking paningin. Kaya ibinigay sa kanya ni Jesus. Agad-agad gumaling siya. At sinabi ng Panginoon, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. So ang bulag, maliwanag sa kanyang isip na hindi kayamanan material ang kanyang talagang gusto, kundi ang makapaglingkod sa Panginoon. No? Kaya yun po ang buhay natin dito sa mundo. Lahat po tayo susubukin, no? Sa ating pananampalataya. Kagabi nga may nakausap ako na isang halos kaibigan ko na rin nga nagreklamo, Father, ako po ay inalis, no, sa pagkakatikista. Ako naman ay nabigla. Sabi ko, ano kaya ang dahilan nito? At tinanong ko kung bakit ka inalis. Kasi sabi niya, paano? Nalaman na may boyfriend ako. Sabi ko naman, ay wala naman masama doon sa boyfriend ka eh. Sabi ko, ang masama lang dyan, una, buhay yung asawa mo. May kasama ng iba. Tapos pag nagsasama pa kayo sa inyong bahay ng bagong boyfriend mo, ay talagang hindi ka papayagan ng simbahan kahit saan. Sabi ko naman, for the sake of our friendship, choose one. Leave your boyfriend, yun, makakabalik ka. At the same time, kung gusto mo, magpa-anal ka muna. Sabi niya, hindi ko kaya, Father, iwanan boyfriend ko. Yun na yun. Yun ang pinili mo. So be it. So, malit na bagay lamang ito, no? Pero ang impact nito ay napakalaki. Dahil she chose between serving the Lord and her own desire, yung makamundo. Wala namang bawal dapat doon. Ang problema lang, kasal siya, hindi pa naanal. No? So, yan po ang ating panampalataya. Maraming ganito eh. Yung iba naghiwalay, nag-asawa ng iba, nagsasama na, nagli-live-in,
Pero nagsisimba ng kukumunyon. Yan po ay hindi ina-allowed. Kaya lang iba talaga wala tayong magawa. That is their decision. Kaya yung sinasabi ko na nga na, by their fruits you shall know them. No? Hindi ang tao mahuhusgahan sa kanyang panlabas, kundi sa kanyang kilos at sa kanyang gawa o mga resulta sa kanyang buhay. Pero ito lahat ay marami naman actually ang kagandahan. Magsisi lamang at ayusin, okay naman. No? Pero yung iba kasi hindi eh. Kaya yan ang masama dito, yung talagang susuwayin mo ang utos ng Panginoon, katulad sa kapanahon ni Antioco. Marami mga Hudyo na nakisanib puwersa sa mga pagano. Sumasamba na rin sila sa mga Diyos-Diyosan, kumakain na rin sila ng mga bawal na pagkain, no? Ang iba sa kanila dahil hindi na nagpapatuli kasi ito ay kultura ng mga Hudyo. Sinuway na nila ang utos ng Panginoon. Kaya yan po yung challenge, no? Na ipinapangako din naman ng Panginoon na darating din ang panahon na ang mga masama, lilipulin niya ang mga makasalanan na hindi nagbabago, parurusahan niya. Sa kabila din ito, ang mga matuwid, ang mga nagpapakasakit, nagpapakahirap sa pagsunod sa Panginoon, gagantimpalaan din naman niya ng Panginoon. Kaya yung talinghaga na kung ano ang itinatanim ng tao, ayon din ang kanyang aanihin. Kaya yung mga tao na namuhay sa ganong buhay, sa kasamaan, kasalanan, akala nila makalulusot, hindi po. Sa bandang huli, ang masama, yun din ang magpapasama sa buhay ng tao. Pero yung mga matuwid, sa bandang huli, yun din ang magliligtas sa kanila. Dahil ang Diyos ay alam ang ginagawa ng mga tao. Alam niya, nababasa niya, ang isip at puso ng mga tao. Kaya yun po ang hamon sa atin na katulad nga ng bulag, kahit man siya bulag, pero ang kanyang puso at isip ay hindi siya bulag sa pananampalataya. Ang kanyang hangarin lamang na gumaling siya sa tulong ng Panginoon. Amen. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana ngayon sa Santa Isabel ay aming ginugunita at ipagalo mong kaming pinalaya sa hadlang na makalupa ay tanging sa iyo lamang maging mariwasa. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si Santa Isabel ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inahayag sa pangasiwa sa sambayanan.
Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kundi po kayang lumuhod, manatili po nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanal. Kaya't sa pamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati na iyon. Inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inaabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ay iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagdapatin kami lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabirhing Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal, si Santa Isabel, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan niyo anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
sa tagubilin mo nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa lusog, at ihalya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na Kaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalaw mo sa amin ang kapayapaan. Kung di po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang minyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
darimain kahit baliktaran. Takip silim di man mapigilan, sandali at ako sa iyo'y aawit. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga parin Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Minamahal kita, tunay ang tinig ko, sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawit. At ako sa iyo'y Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagkikinabang at pakundangan kay Santa Isabel, ay aming huwaran, ay taguyod mo kami sa iyong pagmamahal at ang mabuting gawain sa aming iyong sinimulan, ay lubusin mo hanggang sa araw ng pagpapahayag ni Kristong Hesus na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalakuyan,
Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay sa mabuting balita ng pagliligtas. Turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ang kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na November 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad na langis ay sa 9 na umaga at 6 na hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula sa 8 na umaga hanggang 3 na hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad na spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up, acupuncture at bloodletting. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Dahil dito, pansamantala pong may pagbabago ang oras ng ating mga misa sa November 23, 5, 7 at 9 na umaga. 1 ng hapon, ang First Communion at Kumpil ng mga kapatid nating PWD. 4 ng hapon at 6 ng gabi. Nawa po'y magabayan tayo ng mga schedule na makikita natin sa ating FB page. 4, para po sa mga nagnanais maging kasapi ng Kopradiya ni Santo Padre Pio na nangunguna sa pagdarasal at pamimintuho sa Kanya. Gayon din sa mga kalalakihang nais maging kasapi ng Ministry for the Sick and Elderly. Kayo po ay makipag-ugnayan sa ating opisina para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasal. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo iyong mga bendisyon sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan,
na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Kapayapaan kailanmay ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal, sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Okay, so para hindi natin makalimutan ating mga katabi, sabihin mo sa katabi mo, ako'y nababaitan sa iyo. Ako'y nababaitan sa iyo. Okay. Kung mahirap sabihin, just try. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na banal na misa, paglingkuran natin ang Panginoon. Salamat. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin. Umawit kang masaya